Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. No? Siyempre, malusog ang pangangatawan. Ako, galing ako sa sipon. No? So, huwag niyo akong gagayahin. No? Magpapahinga rin. No? At siyempre, no? Iwas na rin tayo sa outdoors. No? Especially yung pagpalit ng klima, yung biglang uulan, tapos biglang iinit. So, again, doble ingat po tayo. At syempre, patapos na ang buwan ng Hunyo. No? Huling report na natin ito no? Para sa month of June. And next week ay July na po. No? And July 2 ay pagdiriwang na natin ang Pasig Day. At again, it's an official holiday already no? Para sa lungsod ng Pasig. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, syempre, no, we're very happy to share na ang Barangay San Antonio kamakailan ay nagkamit ng ilang parangal pagdating sa health and nutrition. So recently, umattend ang Barangay San Antonio sa isang citywide annual health summit no, hosted by the Pasig City Local Government. At ang pinaka naging culminating activity nitong Health Summit ay ang paggawad o paghandog ng ilang mga awards para sa mga deserving na barangays ng buong lungsod ng Pasig. At ang ating barangay ay pinalad na makatanggap ng isa sa mga major awards. No? At yan po ay ang Seal of Compliance Award no? Para sa ating mga health and nutrition programs. At bukod dyan, no, nakatanggap din tayo ng 2 special awards. No, ang isa dyan ay para sa ating feeding program, para sa ating mga chikiting, and ang ating implementation ng ating weight management program dito sa Barangay San Antonio. So, again, talagang nakaka-proud ang ating mga efforts na ginawa no, para maitaas ang antas ng ating programang pangkalusugan dito sa Barangay San Antonio. So ako ay nagpapasalamat no, sa inyong hard work, sa inyong pagsusumikap sa ating Barangay Nutrition Committee led by Kagawad Rachel Rusya. Syempre sa ating mga health center staff no, and employees, maraming salamat. At syempre, no, special shout out sa ating Barangay Nutritionist kay CJ na talagang nagsumikap no, para mapaganda ang ating documentation ng ating mga programa no, at naging maganda ang ating pagpresenta ng ating mga accomplishments pagdating sa health and nutrition. So again, congratulations po sa ating lahat. Congratulations Barangay San Antonio. And naway, ito po'y magsilbi pang inspirasyon sa atin upang mas lalo pa natin palakasin at palawigin ang ating mga programang pangkalusugan sa ating barangay. At syempre, good news sa ating mga mahal na senior citizens ng Barangay San Antonio. Nagsimula na po ang ating distribution ng ating mid-year cash gift. So, every month of June, no, sa isang taon, ay naghahandog tayo ng 1,000 pesos na mid-year cash gift sa lahat ng mga senior citizens, no, registered senior citizens ng Barangay San Antonio. At syempre, no, for this year, no, we will be distributing to a total of 1,328 no, senior citizens. So, that's approximately 1.3 million pesos ang ating na-allocate no, para po sa programang ito para sa mga lolo at lola ng BSA. Syempre, house to house ang delivery. No? Ayaw na namin kayong mahirapan. No? So, again, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin, sa inyong mga tahanan. Syempre, sa mga condo dwellers natin. Yung iba, pinapayagan naman tayo na pumunta sa mismong unit. At yung iba namang building administrators ay happily tinatanggap nila on your behalf ang inyong mga mid-year cash gift. Syempre, yung mga iba nating lolo at lola na talagang excited, no? Talagang pumupunta na dito sa aming tanggapan no? Dahil gusto na nila personal na makuha
ang kanilang 1,000 pesos mula sa Barangay San Antonio. So hindi man malaking halaga ito, no? Pero sabi nga ng mga ibang lolo at lola na nakakausap po natin, di ba? Pandagdag na rin daw sa kanilang maintenance o di kaya pang blowout nila sa kanilang mga apo. No? So nakakatuwa din, no? Yung appreciation para sa ating programa pong ito. At syempre, no, nawa through this program, no, ay patuloy po ninyong madama ang alagang BSA. So syempre, for concerns, queries, and questions, please do get in touch with Miss April De La Torre. No? So sa ating mga lolo at lola, kilalang-kilala nyo na po siya. No? Dahil anytime na meron tayong mga katanungan tungkol sa mga senior programs. No? Alam ko naman po, si April ang inyong tinatawagan. So sa mga BSA lolo at lola, maraming salamat sa inyong appreciation. Of course, sa ating distribution team, maraming salamat sa inyong pagsusumikap, sa inyong pakikipagtulungan para maisagawa natin ng maayos ang distribution ng mid-year cash gift para sa mga BSA lolo at lola. At syempre, no, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating mga efforts upang patatagin ang ating community relation. So unang-una dyan, syempre ang aming pagpapasalamat sa Ortigas Center Association Incorporated or ang OCAI, no, for inviting us and for having us during your annual general membership meeting. So again, this is a yearly gathering ng mga stakeholders ng OCAI, no, from condominium buildings, commercial buildings, at syempre mga iba nilang nakakasama at nakakatulong sa Ortigas Center. Of course, ang mga LGUs ng Mandaluyong, Quezon City at Pasig City ay inaanyayahan din sa taunang event na ito. Of course, ang Barangay San Antonio present at syempre kasama natin si Architect Jun Sistoso, and we're also very happy to see, no, ating mga kaibigan mula sa ABMOSI, no, yung mga building managers ng iba't ibang buildings, no, dito sa Ortigas Center. Of course, nagkaroon din tayo ng pagkakataon upang makibahagi sa mga talakayan na nangyari, no. Nagkaroon ng Q&A sa mga LGUs pagdating sa ilang mga concerns, no, dito sa ating barangay. Of course, nagbigay din ng mensahe ang mga LGUs, no, representing their mayors, no. So from ang mga representative ni Mayor Belmonte, Mayor Abalos at ni Mayor Vico Soto ay present din po during this GMM. So again, ang aking mainit na pagbati sa OCAI, sa inyong Board of Directors. Congratulations for a very successful GMM, and rest assured na patuloy po ang commitment ng Barangay San Antonio sa suporta sa inyong mga endeavors. At syempre, ang ating BSA Libreng Binyag Program ay patuloy din po. Of course, this is a collaboration with Holy Family Parish Church sa Barangay Capitolio. Ang Holy Family Parish ang ating parish church, no? Official parish church ng Barangay San Antonio. And last weekend, no, we had a total of 3 recipients sa ating Libreng Binyag program. So nakakatuwa, no? Ito'y nasimulan natin noong 2018 pa, at nakikita po natin ang patuloy na pagtangkilik ng ating mga kabarangay sa programa pong ito. So sa mga interesado, no, tumungo lamang po sa tanggapan ng punong barangay sa 3rd floor po ng ating barangay hall para kung gusto niyo man i-avail ang programa pong ito at may schedule ang binyagan para sa inyong mga anak. So again, ang aking pagpapasalamat sa Holy Family Parish Church, of course, led by our very energetic parish priest na si Father Joseph Santos. And naging successful din po ang ating BSA Sininggaling program last weekend. Ito po yung ating monthly free art workshop na ginaganap po natin sa Emerald Avenue tuwing Carless Weekend. At again, ang naging tema natin para sa buwan na ito ng Sininggaling ay Father's Day. Siyempre, no? At bukod dyan ay naisama na rin natin, no? Nagkaroon tayo ng collaboration with our BDRRM led by Kagawad Melvin Villaruz
at nagkaroon tayo ng isang simple workshop na patungkol sa first aid. At syempre, in particular, yung stop bleeding, yung pagpipigil sa pagdurugo. So, nag-enjoy naman po ang ating mga participants sa ating first aid workshop. At ito'y sinundan ng arts and crafts, led by our very own Jocelyn Losaria. So, nag-enjoy, nakita po natin, andun po tayo, ang inyong lingkod ay pumasyal sa ating Sininggaling program at nakita po natin na talagang masasaya ang ating mga attendees. So, again, bukod sa objektibo ng Sininggaling ay i-promote ang culture and art sa ating barangay. Nakikita rin natin na dahil sa programang ito, nagkakaroon din ng tsansa na mag-bonding ang mga mommies, daddies, kasama ang kanilang mga anak. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga kabarangay na patuloy na tumatangkilik sa ating Sininggaling program. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa ating Committee Co-Chair on Tourism, Culture and Arts na si Kagawad Venus Laput. And mga kabarangay, ilan po sa ating mga upcoming events dito po sa Barangay San Antonio. So unang-una po, syempre, it's the last Thursday of the month. And tuwing last Thursday of the month, ginaganap po natin ang ating BSA Pray and Play program. So ito po yung ating monthly youth camp na ginagawa po natin para sa ating mga BSA youth. Isa sa mga objektibo ng ating Pray and Play program ay mailayo ang mga kabataan sa masasamang bisyo, particular sa illegal na droga. And para sa buwan ng Hunyo, ay ipinagdiriwang din po natin ang IDADAIT or ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So may IDADAIT theme ang ating Pray and Play program para po sa buwan na ito. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga BSA youth, mga Batang San Antonio na mag-join sa ating Pray and Play program. At syempre, yung ating mga surrenderies. Ito yung mga former PWOODs or mga persons who use drugs na ngayon ay nagbagong buhay na. Sana tuloy-tuloy na ang inyong pagbabagong buhay. So again, maraming salamat din sa Bagong Ilog Christian Fellowship na siyang main collaborator natin para sa ating Pray and Play program. So sa mga interesado, inaanyayahan po namin kayo sa 4th floor ng ating barangay hall, sa ating session hall, na kung saan gaganapin po natin ang ating Pray and Play program. And this coming Saturday, June 28, ang ating Basura to Ayuda program. It's the last Saturday of the month at syempre, ginagawa natin ang ating Bayanihan Waste Management Program during this day. So again, dating gawi, mga kabarangay. So we have 2 drop-off points. Unang-una sa may Garnet Road across Mega Plaza. And our second location dito po sa ating Urban Garden. Dito po sa may corner ng General Kapinpin and General Lim Street. So again, dali na po natin ang ating mga naipon na recyclable waste, mga bukashid food waste natin, mga recyclables natin from 8 a.m. to 11 a.m. sa mga naturang drop-off points. At syempre, dagdag ko na rin, last weekend ay nakiisa ang Barangay San Antonio sa muling pagbubukas ng yard sale, monthly sustainable program in collaboration with Ortigas Malls, Big Mac Marketing at ng Pasig City LGU, na kung saan this is a larger scale ng ating Basura to Ayuda program ng Barangay San Antonio, na kung saan ay iba't ibang mga stakeholders, mga organizations dito po sa lungsod ng Pasig ay nagsusurrender o nagto-turnover din ng mga naipon na recyclable waste. So again, syempre, bueno mano, maraming nadala ang Barangay San Antonio, and this will be every month na po hanggang December na ito, At December, dun po muli mag-award ang yard sale ng overall winners, yung may pinakamarami na nadala or na turnover ng mga recyclable waste sa kanila. So last year, nag-champion tayo dito. So sana, well, bonus na lang naman yung manalo, pero ang mahalaga diyan
is tayo'y nakiisa sa mga environmental efforts tulad nito. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Clean and Green, led by Kagawad Justin Galang, at syempre ang aking patuloy na panawagan sa ating mga kabarangay na patuloy po tayong magtulungan para sa pag-aalaga sa ating kalikasan. And last but not the least, ang aking pag-anyaya po sa inyong lahat na dumalo sa ating job interview skills training. So meron po tayong gaganapin this coming Saturday, June 28, na isang skills training program from 10 a.m. to 12 noon. Dito po yan sa ating barangay hall. At layunin po ng programang ito ay matulungan ang mga job seekers na makapaghanda para sa kanilang mga future job interviews. Alam nyo, hindi biro, yung pagsagupa sa job interview. Parang kampanya lang yan. Di ba? Parang kampanya lang yan na parang kang nag-a-apply ng trabaho. Andyan na yung may mga questions ka na ma-encounter na unexpected, syempre. Pero again, although medyo may mga unexpected na mga nangyayari tuwing interview, ito naman po ay napaghahandaan. So, yan po ang layunin ng ating resource speaker na inimbitahan para sa workshop mo ito. So, meron na po tayong link, registration link na pinost sa ating social media pages para alam na rin namin, medyo expected na rin namin yung bilang ng ating mga attendees sa workshop po na ito. So maganda po ito mga kabarangay, sana laanan po natin ng oras. 2 hours lamang naman ito. Sana laanan natin ng oras ang ating job interview skills training para sa ating mga job seekers. So again, maraming salamat sa ating Committee on Livelihood and Employment led by Kagawad Ping Aguilar. And mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, sa ating mga mahal na barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga partners, maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, ang ating pananampalataya, yan ang ating sandata sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.